Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tatlong magkakasunod na karahasan sa loob ng paaralan ang naitala sa loob lang ng isang linggo. Pinakahuli dyan, ang pamamaril ng dalawang estudyante sa Tacloban kaninang umaga. Tatlong kaeskwela nila ang patay habang 7 ang sugatan. Bullying ang tinitignan motibo sa pamamaril. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kasunod ng sunod-sunod na putok ng baril ay umulingaw-ngaw na rin ang iyak at sigaw ng mga estudyante sa isang classroom ng San Jose National High School sa Tacloban City. Kanya-kanyang tago ang mga nasa silid. Pero ang isang estudyante nasa pintuan biglang tamaan ng bala. Pagtayo niya, duguan na ang kanyang braso. Nangyari ang insidente bandang alas 9 ng umaga kanina. 3 ang patay sa pamamaril, 7 naman ang nasugatan. Kumusta po ang lagay ng injured? Are they critical, CD? Hindi naman dito yung iba, may tama lang sa paa. Nakakausap namin yung isa. Sa investigasyon ng Tacloban City Police, sa hallway pa lang daw, nagpaputok na ang mga suspect. Saka raw pumasok ang mga ito sa classroom kung saan naroon ang mga kapwa nila estudyante at walang habas na namaril. Random lang po ito na mga biktima nila. Napaputok din po madaming beses, hindi lang naman na yun talaga na pinuntirya yung mga estudyante na natamaan. Tila hindi pa nakontento ang mga menor de edad na hinabol pa ang ilang schoolmates na nakatakbo. Tapos nakatakbo yung mga victim kaya hinabol nila. Kasi yung isa, lumusot na doon sa patero, pa-exit na. Tas hinabol pa ng mga suspect. Kapwa rin nila estudyante ang mga namaril. Isang grade 9 student na 14 anyos lang at nahuli sa loob ng paaralan. At isa namang grade 10 na 15 anyos na naaresto sa hot pursuit operation. Nakuhanan ang dalawa ng isang kalibre 38 at 9mm. Sa litratong ito bago ang insidente ng pamamaril ay nag-post pa ang dalawang suspects ng larawan sa social media habang may hawak ng mga baril. Hindi malinaw kung ito rin ang mga ginamit nilang armas kaninang umaga. Patuloy pa rin ang investigasyon nila sa insidente. Pero sa ngayon, bullying ang nakikitang dahilan sa pamamaril. Ang nabibigkas lang nila sa atin na yung dahilan ng kanilang pamamaril is yung binubuli sila. Kasama ang kanilang mga magulang, isinailalim sila sa questioning. Medyo nasa din sila, agitated din po sa nangyari sa ginawa nila. Nandito ang mga magulang, syempre po umiiyak. Umiiyak din po kahit mga lalaki po yan, mga minors din po kasi. Hindi pa matukoy sa ngayon kung ilang basyo ng bala ang meron sa paaralan at kung saan galing ang mga baril na ginamit ng mga estudyanteng suspect. Nagpahayag naman ng lubos na pagkabahala ang Department of Education sa insidente na kinukonsidera raw na high alert situation. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa Pulisya at School Authorities para siguraduhin ligtas ang school premises. Bilang tugon sa emotional toll ng trahedya, nakikipag-usap na rin sila sa mga ahensya ng gobyerno para magbigay ng medical assistance at psychosocial intervention sa mga apektadong mga learner at personnel. Sinabi naman ng DSWD na nagbibigay ng psychosocial support at psychological first aid ang kanilang mga social worker sa mga naapektuhan. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.